Sa gitna ng umiinit na usapin sa kanyang impeachment, nilinaw ni Vice President Sara Duterte kung ano ang ibig niyang sabihin sa salitang bloodbath na una na niyang binanggit kaugnay ng magaganap na pagdilitis laban sa kanya. Ayon sa Vice Presidente, maraming tao ang sinadyang hindi intindihin ang konteksto ng kanyang pahayag. We have always said that the impeachment is a political persecution. It is the administration going after me after I resigned from the cabinet. And if it's a persecution, it's some sort of crucifixion against me. Diba? And so when there's a crucifixion, there's blood. So it's a bloodbath, my bloodbath. So I'm just sad that many people refuse to understand the context wherein I give statements. Sabi ni VP Sara, matagal na siyang naghanda para sa impeachment trial at hindi lamang sa legal na aspeto, kundi pati na rin sa emosyonal at pisikal. Simula pa umano noong Nobyembre 2023, nang unang lumutang ang isyu mula kay dating Representative Franz Castro, ay sinimulan na niyang ihanda ang kanyang sarili. Aniya, matagal nang handa ang kanyang depensa upang sagutin ang mga akusasyon at tiyaking hindi maapakan ang kanyang karapatan sa proseso. From the defense, the people can expect that they will do their utmost, their best in protecting the rights, my rights as an accused in an impeachment trial, and they will do their utmost as well to answer the allegations, the accusations. They have prepared for this since 2023. Binigyang diin ni VP Duterte na hindi niya inaasahang magiging patas ang impeachment proceedings na ayon sa kanya ay puno ng bahid ng politika mula pa noong simula. Ibinunyag niyang ginamit ang budget hearing para umano manguha ng ebidensya laban sa kanya. At nang mabigo, agad na naglunsad ng investigasyon sa confidential funds kung saan ang tanging inimbitahan ay ang kanyang tanggapan. As we heard former Congresswoman Kimbo say, let's stick to our plan. So there was already a plan of fishing evidence from that budget hearing. When they failed to get evidence from the budget hearing, they proceeded to investigation in aid of legislation about confidential funds, and yet it was only the Office of the Vice President that was invited to that hearing in aid of legislation, and no other department was invited to speak about confidential funds. Mariing binatikos ni Vice President Duterte ang ginawang investigasyon ng Kamara kaugnay sa confidential funds ng OVP. Ayon sa kanya, malinaw na may pattern na panggigipit at paninira laban sa kanya. And what they did there was harass, threaten our staff from the Office of the Vice President. So you can see the pattern here. And then when they failed to get evidence from that investigation in aid of legislation, they proceeded to just file the articles of impeachment, from which we can see that there were 3 articles of impeachment that was filed wherein they did not follow the procedure. Question din ni VP Sara kung tunay bang nabasa ng mga kongresistang pumirma ng nilalaman ng impeachment complaint na halos sabay-sabay umanong nalagdaan. Bagamat nagpahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ayaw niyang ma-impeach si VP Sara, iginiit ng Vice Presidente na hindi personal ang usapin. As I said yesterday, our personal feelings and our personal problems are not important at this point. What is important at this point? What are the things that are important at this point is our country, the issues that we face, and of course our kababayan, ang taong bayan, the Philippines, but the Filipinos abroad as well. Sa gitna ng lumalalim na tensyon sa pagitan ng palasyo at ng pamilya Duterte, muling ipinamalas ni Vice President Sara Duterte ang kanyang prinsipyo at malasakit sa taong bayan. Sa halip kasi na sagutin ang alok na pagkakasundo ni Pangulong Marcos Jr.
ay mas pinili niyang ituon ang atensyon sa tunay na hinaing ng sambayanan at yun ay ang pagtugon sa mga problemang mas nangangailangan ng aksyon kaysa personal na alitan. Unang-una, hindi na muna siguro ako magsalita about reconciliation dahil hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema ng mga tao. No? Ang mas mahalaga is yung taong bayan at yung bayan natin. Sa kabila ng pag-amin na may sentimento ang publiko hinggil sa alitan ng dalawang kampo, iginiit ng Vice Presidente sa ikalawang media conference sa The Hague, Netherlands na hindi ito ang dapat pinagtutuunan ng pansin lalo na ng pamahalaan. That is the sentiment of the millions of Filipinos, not in the Philippines but worldwide, no? That is their sentiment. But my stand is, whatever personal grudges that we have, whatever personal problems that we have with each other is not really important. What is important is that the administration focus on the problems that we see every day in our country. We want a better life, better Philippines for everyone. And that is the job of the president, that is the work of government, and we want them to focus on that. And as I said, personal problems are so tiny in the universe of problems of Philippines. Samantala, nang tanungin hinggil sa resulta ng pinakahuling SWS survey kung saan 88% ng mga respondent ang nagsabing mahalagang harapin ni Vice President Duterte ang impeachment at sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya, nagpahayag ng pagsang-ayon ang pangalawang Pangulo. Oo, I totally agree. Kasama ako dyan sa 88% na yan na nagsasabi at ako ay parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon sa akin. Kaugnay nito ay napagdesisyonan ng Senado na ilipat sa June 11 ang pagsisimula ng impeachment hearing. Matatandaang nakatakda sana sa Hunyo 2 ang presentasyon ng Articles of Impeachment pero ipinagpaliban ito dahil sa dami ng kailangang unahing trabaho sa Senado. Para kay VP Sara, wala itong personal na epekto sa kanya. Ngunit aminado siyang pinag-iisipan nila ang maaring epekto ng naturang delay sa kaso. Wala naman siyang epekto sa akin. No? Nag-iisip lang ako kung ano yung epekto ng delay doon sa kaso. Pero iiwan na natin yan sa mga lawyers namin, sa defense impeachment lawyers, para pag-isipan kung anong posibleng epekto nun sa kaso kung meron man.